Ang pelikula ay nagbubukas sa pampang ng isang tuyong ilog sa isang lugar sa Palmyra, Syria, isang convoy ng mga sundalong Ruso na pinamumunuan ng dalubhasa sa pagmamina na si Captain Dima Shabarev ay patungo sa ilog. Sa kabilang panig naman ay ang mga sundalo na kabilang sa teroristang organisasyon na tinatawag na Josh al-Shem, nabatid na narito ang dalawang partido upang magpalitan ng mga hostage. Dinala ng mga Ruso ang isang bilanggo na nagngangalang Jihadi John, isang miyembro ng gang na kilalang kilala sa pagsasagawa ng pagpugot ng mga ulo. Bilang kapalit ay babawiin nila si Major Jilin na dinukot ng terorista ilang linggo na ang nakaraan, inatasan si Dima na kunin ang hostage sa gitnang bahagi at kunin ang sundalong Ruso. Bago natin makita kung ano ang nangyari sa pagpapalitan ng hostage, ang pelikula ay bumalik ilang buwan na ang nakalilipas. Si Kapitan Dima ay nagsasagawa ng mga pagtuturo kung paano i-defuse ang iba't ibang uri ng bomba. Ang kanyang mga estudyante ay pawang mga katutubong sundalong Syrian at marami sa kanila ay bata pa. Halata rin na ang kapitan ay lubos na iginagalang sa kanyang trabaho sa larangan ng pagdemina. Sa katunayan ay nawalan siya ng 3 daliri mula sa kanyang kanang kamay nang ma-defuse niya ang isang bomba ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, itinuro ng kapitan sa mga lalaking ito ang mga pangunahing kaalaman ng iba't ibang uri ng bomba. Mayroon silang tradisyonal na mga bomba na kinabibilangan lamang ng mga simpleng wire. Pagkatapos ay may mga mas komplikadong uri ng mga kagamitang pampasabog tulad ng mga gyroscopic na bomba. Ang mga ito ay may sensor na binubuo ng isang disk na malayang umiikot ng mabilis. Kapag ang sensor na ito ay bahagyang naabala, papasabugin nito ang bomba na pinapatay ang mga kawawang tao sa paligid nito. Pagkatapos ng mga linggo ng nakakapagod na pagsasanay, handa na ang mga sundalo para sa kanilang pagsubok. Ang buong klase ay naglakbay sa isang magkalapit na Syrian-American Army base kung saan isasagawa ang kanilang mga pagsusulit. Naglalakbay sila gamit ang sasakyan ng hukbo at nakatagpo ng isang maliit na puting van sa daan. Napansin ni Dima na lula ng van ang isang lokal na babae na tila papunta sa direksyon nila. Totoo nga ang hula niya dahil huminto ang van malapit sa kampo ng hukbo pagkarating nila. Gayunpaman, mabilis na bumalik si Dima sa trabaho at sinabihan ang commanding officer na harangan ang anumang signal ng radyo na papasok sa lugar. Ito ay bahagi ng isang safety protocol na magpapahinto sa mga papasok na signal para sa mga remote control na bomba. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga sibilyan na naroroon at sinabi ng isa sa mga sundalong Syrian na huwag mag-alala tungkol sa kanila. Bagamat hindi nasisiyahan si Dima sa sagot na ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin. Patuloy na tumitingin ang kapitan sa babaeng bumaba sa puting van kanina. Nakasuot siya ng simpleng hijab at damit habang may dalang cute na backpack. Halata na naaakit si Dima sa kanyang kagandahan. Ilang sandali pa ay pinalinya niya ang mga estudyante at binibigyan sila ng paalala tungkol sa pagsusulit. May isang maliit na kapirasong lupa sa harap ng kampo ng hukbo na may harang. Sa loob ng lugar ay may landmine na maaaring sumabog kung may makakaapak dito. Ang mga estudyanteng sundalo ay kinakailangang magtrabaho bilang isang grupo at sugpuin ang landmine. Sa ganitong paraan, kung mamamatay ang isa sa kanila ay mamamatay din ang buong grupo. Malapit nang magsimula ang pagsusulit at ang mga sundalong Syrian ay pumasok sa selyadong lugar na nakasuot ng protective gear. Ang mga tao sa paligid ay kinakabahan dahil ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malaking sakuna. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng isa sa mga sundalo na nagngangalang Mosalim ang landmine sa ilalim ng isang plastic bag. Si Dima ay nanunood habang ang kanyang estudyante ay nakaupo sa lupa at naghahanda na ma-defuse ang bomba. Sobrang kinakabahan ang bata at patuloy na nagdarasal habang sinusuri niya ang mga wiring, ngunit nagawa niyang tanggalin sa saksakan ang circuit na epektibong pinipigilan ang pagputok ng bomba. Kasunod ng tagumpay na ito, ang buong hukbo kasama ang mga estudyante ay nagdiwang. Binati sila ni Dima at ibinunyag na ang kanilang sertipiko ng pagkumpleto ng kurso ay ibibigay sa kampo. Ibinaba ng mga estudyante ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang kumanta at sumayaw. Habang nangyayari ito ay nilapitan si Dima ng babaeng Syrian kanina. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa at dahan-dahan na naglakad palayo sa kampo ng hukbo. Jamila pala ang pangalan ng babae at half Russian half Syrian siya. Pinasasalamatan niya ang kapitan para sa kanyang paglilingkod sa digmaan sa bansang ito. Sa kanilang pag-uusap ay inihayag ni Jamila na naghihintay siya ng tawag mula sa isang tao, ngunit ang kanyang telepono ay tumigil sa paggana mula nang siya ay dumating malapit sa kampo ng hukbo. Ito ay dahil inutusan ni Dima na harangan ang lahat ng signal ng radyo sa lugar, at ngayong tapos na ang pagsusulit ay sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ibalik ang komunikasyon.
Masaya si Jamila na naibalik na ang signal ng telepono at muling nagpasalamat sa kapitan. Sa sandaling ito ay tinawag si Dima ng mga tauhan niya upang bumalik sa kampo at magdiwang. Ang kanyang mga estudyante ay sabik na naghihintay na magkaroon ng larawan kasama siya. Pagkatapos ay hiniling ni Dima kay Jamila na maghintay ng ilang sandali at nagsimulang maglakad patungo sa kampo. Sinubukan ng huli na pigilan siya at sinabing may gusto siyang sabihin sa kanya, gayunpaman, ipinangako ng kapitan na babalik siya sa loob ng ilang minuto at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang mga estudyante. Makalipas ang ilang segundo ay isang bomba ang sumabog sa ilalim mismo ng kampo ng hukbo, nagkaroon ng isang napakalaking apoy at lumipad ang mga bahagi ng katawan ng tao sa lahat ng direksyon. Si Dima na malayo pa sa kampo ay tumilapon din ng ilang talampakan dahil sa lakas ng epekto. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumangon siya, at nakita niya ang mga putol-putol na katawan ng mga sundalo na nakahandusay. Siya ay nahihilo at mayroong naririnig na malakas na tunog sa kanyang tenga. Habang si Dima ay patungo sa isang Russian rescue helicopter, nakita niya ang bag ni Jamila sa lupa at siya ay nakaupo sa malapit. Ang lahat ng mga nakaligtas kabilang na si Jamila at ang kapitan ay dinala sa pinakamalapit na kampo ng hukbong Ruso. Nang sumunod na araw, dalawang matataas na opisyal ang dumating sa kampo para tanungin si Dima, isa siya sa kakaunting tao na nakaligtas sa pag-atake ng terorista. Nais malaman ng mga opisyal kung ano ang eksaktong nangyari na humantong sa pagsabog, ngunit mabilis na naging malinaw sa kanila na ang kapitan ay nagdurusa pa rin sa mga epekto ng pagsabog kaya nagpasya silang pauwiin siya sa isang medikal na bakasyon. Hindi nasisiyahan si Dima sa desisyong ito, ngunit hiniling sa kanya na ayusin na ang kanyang mga gamit. Di nagtagal ay kumilos siya upang kunin ang kanyang mga gamit, doon ay ibinigay din sa kanya ng opisyal na namamahala ang bag ni Jamila. Nabatid na nakaalis na siya noong nakalabas na si Dima sa ospital, gayunpaman, ang bag ay naglalaman ng kanyang cellphone kasama ng ilang iba pang pang-araw-araw na gamit. Si Dima ay gusto pa rin ng lokal na babae at gustong-gusto siyang makilala bago siya magretiro, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at inilagay ito sa kanyang bagahe. Makalipas ang ilang araw ay naghihintay si Dima sa airport para sa kanyang biyahe pabalik sa Russia. Sa parehong airport ay may isa pang tropang Ruso ang patungo sa lungsod ng Palmyra. Ang mga sundalo ay pupunta doon upang makipaglaban sa mga terorista ng ISIS at palayain ang lungsod mula sa kaguluhan. Gayunpaman, nang biglang magkasakit ang isa sa mga nagde-defuse ng bomba, inutusan si Dima na palitan siya. Gaya ng kagustuhan niya, magkakaroon na siya ng pagkakataon na makilala ang kanyang minamahal. Nagiba ang eksena habang papunta si Dima sa lungsod ng Palmyra kasama ang kanyang bagong grupo. Habang nasa daan ay nabalitaan nila na ang isang grupo ng tropang Ruso ay ginugulo ng mga teroristang ISIS sa isang kalapit na nayon. Pagkatapos ay tumungo sila doon upang magbigay ng backup para sa kanilang mga kapwa sundalo. Maya-maya ay dumating sila sa labas ng nayon at dumiretso sa labanan. Ang commanding officer ng bagong grupo na si Major Jilin ay inuutusan ng lahat na manatili at huwag sumali. Sa gitna ng mga lumilipad na bala at pagsabog, nagsimulang tumunog ang telepono ni Jamila na nasa bulsa ni Dima. Kinuha ito ng kapitan at tuwang-tuwa siyang marinig si Jamila na nagsasalita sa kabilang linya. Lumalabas na nakatira din siya sa Palmyra na parehong lungsod kung saan patungo ang tropang Ruso. Nangako siyang pupuntahan niya siya kapag natapos na niya ang kanyang tungkulin. Sa sandaling ito, ang isa sa mga tangke ng Russia ay tinamaan ng isang pampasabog ng ISIS. Ang mga sundalo sa loob ay malubhang nasugatan ngunit hindi sila makabalik sa ligtas na lugar dahil sa kaaway. Nang makita ito ni Kapitan Dima, siya ay nagpasya na iligtas ang kanyang mga kababayan na binabalewala ang utos ng kanyang commanding officer. Matapang siyang lumapit sa tangke at kinuha ang isang nasugatan na sundalo pabalik sa ligtas na lugar. Bagamat galit si Jilin, sumali rin siya kay Dima sa pagliligtas sa sundalong Ruso mula sa apoy. Matapos ang matapang at walang ingat na rescue operation na ito, bumalik ang tropa sa kanilang destinasyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Palmyra, ngunit agad na pinadala sa isa pang misyon. Sa pagkakataong ito, kinasasangkutan ito ng isang malaking planta ng produksyon ng gas sa gitna ng isang disyerto na nasa labas ng lungsod. Ang grupo ay nag-ayos ng kanilang mga kagamitan at tumungo sa ibinigay na lokasyon. Nang makarating sila doon sa wakas ay napagtanto ni Commanding Officer Jilin ang bigat ng gawain. Sakop ng planta ng produksyon ng gas ang isang malaking lugar na may nakakalat na mga improvised explosive device o tinatawag na IED. Higit pa rito, ang lugar na ito ay ang madalas na inaatake ng mga terorista dahil sa estratehikong lokasyon nito. Pagkatapos ay binigyan si Dima ng gawain na i-defuse ang mga bomba sa lalong madaling panahon.
Agad niyang ginawa ang trabaho para lamang magkaroon ng nakakagulat na pagtuklas. Mayroong wire sa sahig mula sa mga IED patungo sa isang kalapit na gusali, maingat niyang sinusundan ang wire at doon ay nakita niya ang dalawang kalaban na nakaupo. Hindi na siya naghintay pa ng mga tagubilin, at binaril ang dalawa. Sa kanyang swerte, ang isa sa kanila ay nahawakan ang detonator ng IED bago mamatay, pagkakataon upang matanggal ang wire ng bomba sa pamamagitan ng pagputol sa pangunahing tripwire. Makalipas ang ilang minuto, muli niyang sinamahan si Jilin at ang iba pang grupo na naghihintay sa labas. Si Dima ay mayroon ding suicide vest na nilagyan ng mga pampasabog na nakuha niya mula sa isa sa mga terorista. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga pampasabog at lumayo sa iba upang ilagay sa ilalim ng lupa ang vest. Sa sandaling yun ay isang sasakyan ng terorista ang papalapit sa planta ng gas. Sinimulang barilin ng tropang Ruso ang sasakyan ngunit patuloy itong lumalapit. Kumuha ng rocket launcher ang commanding officer na si Jilin at tinamaan ang ilalim ng sasakyan, ngunit huli na at tuluyang bumangga ang sasakyan sa planta ng gas. Ang bomba na nakakabit sa sasakyan ay pumutok at isang malaking pagsabog ang nangyari sa buong lugar. Ilang sundalo ang namatay ngunit kapwa nakaligtas sina Jilin at Dima. Ito ang pangalawang pagkakataon sa nakalipas na linggo na ang kapitan ay nakatakas sa kamatayan. Sa kabila ng nakakakilabot na pangyayari ay walang oras para sa tropa na magpahinga o isipin man lang ang pagsabog. Sa sandaling makarating sila sa kanilang kampo, ipinadala sila sa nayo ng Tadmer upang tingnan ang isang lokal na balon na puno ng mga pampasabog. Sinabihan si Kapitan Dima na manatili habang si Jilin at ang kanyang kinatawan na si Teniente Makarsky ay nagpapatuloy upang suriin ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay narinig ni Dima ang isang malaking pagsabog mula sa pangkalahatang direksyon ng nayon. Agad siyang nagtipo ng isang pangkat ng mga sundalong Syrian at tumungo roon. Dumating sila sa Tadmer, at nakita nila ito na nasa gitna ng labanan sa pagitan ng mga sundalong Syrian at isang lokal na gang na tinatawag na Josh al-Sham. Mabilis na pinatay ni Dima at ng kanyang koponan ang mga kaaway sa lugar, ngunit may mabigat itong kapalit. Si Teniente Makarsky ay malupit na pinatay, habang si Major Jilin ay dinakip ng gang. Kasunod ng mapangwasak na labanan na ito, ipinadala si Dima sa lungsod ng Palmyra na hindi masyadong malayo sa Tadmer. Binigyan siya ng pahintulot na gumawa ng imbestigasyon para mahanap si Jilin. Doon ay muling nakatanggap ng tawag ang kapitan mula kay Jamila na humiling sa kanya na puntahan siya. Inihayag din na si Dima ay dumaan sa isang masamang diborsyo ilang taon na ang nakalilipas. Mula nang siya ay dumating sa lugar ng digmaan na ito, ang nakikita lamang niya ay ang pinakamasama sa sangkatauhan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ibahagi ang ilang sandali ng pag-ibig sa isang babae. Nang hapon na yun ay dumating si Dima sa bahay ni Jamila na may dalang isang bungkus ng mga lokal na bulaklak, na pag-alaman na nawalan din siya ng pamilya sa patuloy na digmaan at naghahangad ng pag-ibig. Binibigyang daan nito ang dalawa na makahanap ng aliw sa isa't isa at kalaunan ay nagbahagi ng magagandang kwento, ginugol pa ng kapitan ang kanyang oras sa bahay ni Jamila. Gayunpaman, kinabukasan ay kailangan niyang umalis ng maaga. Nang makatanggap siya ng posibleng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jilin, nagtipon siya ng ilang sundalong Syrian at nagtungo sa isang lokal na palengke na hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Pupunta sila roon para makipagkita sa ilang miyembro ng gang na nagsasabing sila ang may hawak sa bangkay ni Jilin. Gayunpaman, nang makarating na sila sa palengke ang mga miyembro ng gang ay tumanggi na hayaan ng sinuman na suriin ang katawan maliban kung sila ay nagbayad. Alam ng isa sa mga sundalong Syrian sa grupo ni Dima na isa itong bitag at sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na manatiling alerto, kaya ang mga tao sa paligid ay hindi na matahimik. Sa isang kisap mata ay sumiklab ang matinding labanan, ang mga sundalong Syrian gayunpaman ay may mataas na bilang na sapat na upang patayin ang lahat ng miyembro ng gang kasama ang ilang inosenteng sibilyan. Sa resulta ng labanan na ito, tiningnan ni Dima ang bangkay na dinala ng mga miyembro ng gang. Gaya ng inaasahan ng isa sa mga sundalong Syrian, hindi ito ang katawan ni Jilin. Ang buong pagkikita na ito ay isang setup lamang upang mangikil ng pera mula sa hukbong Ruso. Sa malapit, nakahanap din si Dima ng isang cellphone na pag-aari ng isa sa mga miyembro ng gang. Tiningnan niya ito at may nakita siyang isang bagay na ikinagulat niya. Ito ay naglalaman ng isang video kung saan ang mga nangungunang pinuno ng Josh al-Sham ay nakikitang dumalo sa isang pribadong pagdiriwang. Ang kaganapan ay ginanap sa bahay ni Jamila at siya rin ay nakikita na nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng gang.
Biglang nag-flashback kay Dima ang araw noong nangyari ang isang pagsabog na pumatay sa kanyang mga estudyante malapit sa magkasanib na Syrian-American Army base. Ang bomba ay sumabog kaagad pagkatapos niyang utusan ang radio signal jammer na tanggalin na ang jam sa signal. Si Jamila na nakatayo sa isang ligtas na distansya ang nagpasabog ng bomba sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Dahil nasaktan sa katotohanan, agad siyang bumalik sa kanyang bahay sa Palmyra. Nakumpirma ang kanyang takot nang makita niya ang isang miyembro ng gang ng Josh Alsham na nakikipag-usap sa kanya. Ang kapitan ay hindi nag-aksaya ng oras at pinatay ang terorista, pagkatapos nito ay na-corner niya si Jamila. Sa kalaunan, isiniwalat nito na si Jeline ay buhay pa at ang gang ay handa na palayain siya bilang kapalit ng isang hostage. Ang gusto nila ay si Jihadi John, isang psychotic na kriminal na kilala sa pagpugot ng ulo sa mga bilanggo. Bilang kapalit ay sumang-ayon si Dima, at isang pulong ang itinakda para sa susunod na araw malapit sa isang tuyong ilog sa labas ng Palmyra. Gayunpaman, bago umalis ay binaril ni Kapitan Dima ang babaeng naging dahilan ng pagbalik niya sa lungsod na ito ng digmaan. Bumalik ang pelikula sa unang eksena kung saan nagaganap ang palitan ng hostage, personal na iniabot ni Kapitan Dima si Jihadi John sa mga kaaway at tinanggap si Jeline. Bilang kapalit ay agad na umatras ang mga miyembro ng gang matapos makuha ang kapalit na hostage, na nagpapaniwala kay Dima na parang may mali. Sa sandaling yun ay isiniwalat ni Jeline na sa ilalim ng kanyang jacket, ang mga kriminal ay naglagay ng IED vest. Ang isang ito ay isang sopistikadong pampasabog na nangangailangan ng maraming pagsisikap upang ma-defuse. Pagkatapos ng ilang nakakakaba na minuto, nagawa ni Dima na tanggalin ang vest kay Jeline at hiniling sa kanya na magmadali. Ngunit walang paraan upang ligtas na matanggal ang IED dahil ito ay masyadong komplikado para sa isang nag-iisang lalaki. Sa isang makabagbag damdamin na hindi inaasahan na kaganapan, si Jeline ay nanood na lang habang si Dima ay sinakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng IED vest at hinayaan itong sumabog sa kanyang sarili. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!